Madilim ang iyong paligid, hating gabi walang hanggan. Anyo at kulay ng mundo sa'yo'y pinagkaitan. Huwag mabahala o kaibigan, isinilang ka mang ganyan. Isang bulag sa kamunduhan, ligtas ka sa kasalanan. Madilim pa talaga, no? Good morning! Ano sa'yo ang musika? Sa'yo ba'y mahalaga? Kala niya siguro, no, nababaliw naman siguro tong babaeng ito, kumakanta na mag-isa. Kasi walang tao eh. Matahimik mong paligid, awitan ay di marinig. Sampung daliri kaibigan, dyan ka nila pakikinggan. Pipi ka man ng isilang, dakila ka kanino man. Ayan ang buhay ni Maria, ang aga-aga, no? Madilim pa talaga ang paligid ko dito, pero para lang akong iniisip ko na lang na para kang pipi, bingi, bulag, no? Pipi, bulag at bingi. Kasi nagsasalita ka, walang may nakikinig sa'yo. 'Di ba? Wala diyan sa harap mo, walang tao. May nakikita ka, para wala ka namang kaharap na mashiran mo, no? Tsaka nagdadaldal ka, umiiyak ka, kumakanta ka, parang walang may nakarinig sa'yo. Kundi ito lang, Facebook Live. So ito ang buhay ng OFW, no? Parang bulag, pipi at bingi. Pero okay lang 'yon kasi talagang ang pagtanggap sa hamon ng buhay bilang isang manggagawa, kailangan marunong ka talaga nito, acceptance. Hindi lang bilang isang OFW, kundi lahat. In each point of our life, marunong tayong tumanggap. Acceptance is the most important thing para makagawa din tayo ng isang bagay na positibo at kanais-nais. Kasi pag hindi tayo marunong mag-accept kung ano ang mga bagay-bagay na nakapalibot sa atin, walang mangyayari sa buhay natin. Doon tayo makapako tayo sa isang tingnan nyo, oh. Yan, nakabit ko na ito eh. Kakabit na ito ng buhay ko. Basahan at wiper, ano pa ba dyan, no? Na panglinis. So, kung hindi tayo marunong tumanggap, walang pagbabago, walang harmony, walang peaceful way of living na mangyayari sa atin. Good morning. Sino ba itong viewer ko? Hindi ako masyado makakita. So that's why acceptance is the most important thing in our life. So kung matatanggap mo ang lahat ng mga bagay-bagay na ikinalulungkot mo at magkaroon ka ng isang positibong pananaw, kaya mong harapin ang lahat. Kahit sa anong hirap at bigat o pasakit ng buhay, talagang kakayanin mo yun. Alam ninyo, 2 araw din yata, no? 2 araw din na hindi ko rin na ito napunasan kasi medyo masama nga yung pakiramdam ko. Kaya yan. Parang akyat bahay gang lang si Maria, di ba? Tinatawa ko na lang minsan yung sarili ko eh. Yan. So kung mababa lang ang kalooban mo, no, mababaw lang yung pananaw mo, talagang iiyak ka.
sa lungkot. Titingnan mo yung way of life mo dito. Iiyak ka kasi alam mo kung bakit. Eto, gumigising ka ng ganitong oras, wala kang nakakausap. Ayan, pagdating ng sahuran, walang matitira sa'yo. Padala sa pamilya, bayad eskwelahan, bayad kuryente, bayad utang, bayad lahat babayaran. Minsan hindi pa yan sapat, no? Hindi pa yan sapat. So, ang mangyayari sa'yo, kung yun ang titingnan mo, yung lahat ng mga problemang yun, depression. So pag nagkaroon ka ng depression na hindi mo kakayanin, doon ka mahuhulog na magsusuicide or gagawa ka ng another step. So magiging miserable na ang buhay mo. 'Di ba? Kaya kailangan marunong kang tumanggap kung anong buhay meron ka ngayon. Kahit sabihin isa kang bulag, isa kang pipi, or isa kang bingi, tanggapin mo yon. As long as may hininga tayo. Yun ang pinaka-importante, no? Humihinga tayo at yun ang pasalamatan natin. Huwag nating tingnan yung kung anong buhay meron tayo, masaya ba or malungkot ba. Ang pinaka-importante, binigyan tayo ng Diyos or ni Ama ng hininga. At yun ang the best na regalo na natanggap natin dito habang tayo'y nandito sa mundo. Kaya pag nakalabas ako ng pintuan, yung puno na yan, yung malaking puno na yan ang naging inspirasyon ko rin. Kasi pag tiningnan ko yung pinakapuno niya, ayan yung pinakapuno niya, walang tubig yan eh. Pero binigyan siya ng buhay. Walang tubig yan, hindi yan dinidiligan. Ang sabi ko, paano siya nabuhay? Wala siyang tubig. Malaki ang puno niya, pero wala siyang dahon. Yan ang puno na yan. Tingnan mo, ang liliit ng dahon niya. Ang daming dahon niya. No? Hindi natin yan mabilang yung dahon niya ng isa-isa. Pero, ang ganda. Kasi, kumbaga, lahat kahit maliliit na dahon, lahat sila green. No? Kumbaga, ang coordination ng lahat ng dahon ang nagbibigay sa kanya ng silong at ng lakas para tumayo bilang isang matibay na puno. Ang ganda niya talaga. Every morning when I wake up or pag makadaan ako sa puno na yan, talagang tinitingala ko yan. At saka, kumbaga, parang kinakausap ko, ang ganda mo. Ang ganda mo kasi it tells us a kind of unity. Kasi kung tingnan mo kahit ang liliit ng dahon, nakikita mo siyang isang napakagandang puno. Kung hindi magiging green yung mga dahon na yan, or kung walang dahon na yan, hindi yan siya maganda tingnan. So, kahit ang liliit lang ng mga dahon niya, dahil sa lahat sila'y green, napakagandang puno. So, pareho lang yan sa buhay ng tao. No? Kapag meron tayong isa sa atin na tumatayo para sa ating lahat, we have to go together, ups and down in our lives. We have to hold each other. Maghawakan tayo, magtulungan tayo, walang imposible. Kaya kahit minsan nagabalik tanaw ako sa kabataan ko, pati natuloy yung buhay ng Marcos family. Mayaman na yan sila eh. Hindi na yan nila kailangan ng salapi. Hindi na yan nila kailangan yung mga material na bagay. Tingnan natin ang kalooban nila to serve. That is the most important. No? Pinaka-importanting bagay yan na may mga taong kusa. Kusa na magsiserve despite sabi na bato sila na hindi maganda, mga salita.
pero pinipilit nila na magserbisyo sa tao. So, pasalamatan din natin sila, no? Kasi yung mga Ilocano natin na mga kababayan, talagang sulit sila. Talagang naghahawak kamay sila. So, kahit pa noon magkaroon ng 1986 yun, no? EDSA Revolution. So, halos siguro, no, mostly sa mga kababayan natin, siguro yung magkaiba-iba ang tawag dito, tribo. Ilocano lang yata ang wala doon eh. Kasi sila may paninindigan. Meron silang kumbaga naniwala. Isa rin yung pagtitiwala. Sometimes pag wala tayong tiwala, nasisira na rin yan eh. No? Halimbawa, ayan ang sinasabi ko, hindi lahat ng ginagawa natin is all perfect. Pero tayong gumagawa or tayo na kagaya dito sa bahay namin, may mga pagkakamali ako, may mga pagkukulang din ako, minsan nasagot din ako sa amo, no? Kasi alam ko yung ginagawa ko. Bakit mo ako pinapagalitan na ginagawa ko na ang lahat? Hindi ko inuuna yung sarili ko bilang isang manggagawa. Hindi ko inuuna yung sarili ko. The best, all the best for my employer. Kaya sabi ko, kahit tingnan nyo, kahit balik manggagawa na ako, wala pa akong increase. Wala akong increase. Hindi ko kasi tinitingnan yung increase. Mas higit sa salapi o sa pera na matatanggap ko, yung pangunawa nila. Isa yan, no? Yung pangunawa nila at saka yung pagiging kampante mo. Kahit anong oras pwede akong magdaldal, kahit anong oras makatulog ako, as long as wala akong trabaho, no? Walang magdidisturbo sa akin. Kaya ito yung pinapasalamatan ko dito sa amo ko. At saka alam niyo noong panahon ng mga lumipas na pag-a-abroad ko, wala sa akin yung passport ko. Kahit nasa harapan yung amo, bibit-bitin ko yung trolley ko at lalayasan ko sila. Ngayon nandito yung passport ko sa akin. Lahat ng IDs ko nandito sa akin. Pwede ko silang layasan anytime. Pero kahit siguro sisipain ako ni mama palabas or ng amo ko dito, ng mga anak niya, hindi ako lalabas. Kasi deep in my heart, naramdaman ko na itinuring nila akong isang katulad nilang tao. 'Di ba? Kumbaga nandyan lahat yung consideration, understanding nandyan sa kanila. Ang pinaka-deep, no, yung kailaliman ng pagiging kung ano sila, hindi na aayon sa kung ano ang sinasahod nila, no? Kung magkano yung sinasahod nila. Kasi alam niyo, in return kasi ganun lang naman ang buhay, vice versa. Hi, good morning. Ganun lang naman ang buhay, vice versa yun eh. Kung ano ang pinapakita sa atin at yung ginagawa sa atin, ganun din ang dapat nating ibalik sa kanila. Huwag lang yung tingnan lang natin yung sarili natin. Kaya yan, nasa ibabaw ako ng sasakyan. Okay. Hi Ma'am Rain, good morning. Aba malaki na si Eliza. So, thanks to God the Father, no? Kasi kumbaga grabe rin ang struggle ninyo na mag-ina. So, malaking pasasalamat natin yan. Okay lang kasi kahit hindi ako nakapagbisita sa inyo, ang prayers ko nandyan lagi yan. And then, ano pa ba ang gusto kong i-share? Diba, napakaganda ng buhay. Kung marunong tayong tumanggap, marunong tayong magpatawad, marunong tayong makibagay, at marunong din tayong makibahagi. Huwag nating tingnan una yung sarili lamang natin. Tingnan natin una ang nasa palibot natin, and then we can have this kind of happy life. Kahit hindi naman ito perfect ang buhay, hindi talaga yan perfect. Kahit anong gagawin natin, kakambal natin ang
problema. Lahat ng kung ano man ang nandito sa mundo, kakambal na natin yan. So, God bless us. Good morning, Papa Weng. Update pang kay Nining Lady. And then, today. And then, also, nais ko na lang pasalamatan lagi yung nanay ko at ang mga kapatid ko, yung mga anak ko. Sila yung pinakapuno ng pagsisikap ko. And then also sa mga taong nandyan to understand me all the time, most of the time. And then we will be together. Wala akong ibang masabi kasi yun nga ang buhay. Sabi ko, I was born to serve and to be served. But sometimes hindi natin hawak ang panahon. Kahit gustuhin ko man, ay hindi ko kakayanin. Kasi yun nga ang sabi ko na ang buhay sa mundo ay kumbaga sundin mo lang kung ano ang gusto ko. At ako ang bahala sa'yo. So bilang isang tao, pag nag-wish tayo, wish ko sana ganito pero hindi ko kaya yun. God will provide. Believe me. Ibibigay niya yan. Kahit anong hirap mo, talagang may gagawa yan siya ng paraan to produce or to let you happy. Pero pag sinabi niyang kahit gustuhin mo yung isang bagay, kung ayaw niya, iga-grant. Kung hindi niya iga-grant, hindi talaga yan. Hindi talaga yan mangyayari. So, live as it is, as you are just living like bulag ka, pipi ka, bingi ka. And do the best that you can to serve as human being. That is life already. Yun lang ang gagawin mo. Wala kang dapat ikabahala. There's nothing to worry. Wala kang dapat ikatakot. Wala kang dapat na ipangamba sa mundong ibabaw. Things will happen for a reason. Ang lahat ng bagay nangyayari yan sa isang rason. So, good morning. Ang aga-aga talaga ni Maria nagdaldal na sa social media. Kasi call center Minsan alas 3 pa lang ng madaling araw. Buti ngayon alas 5 na ako nakagising. Nakatulog ako ng maayos. Salamat sa Diyos naman. And today, kaya ako maaga dito sa labas kasi pupunta ako ng eskwelahan. 2 eskwelahan. Isa sa elementarya at isa sa kolehiyo. And then maybe kung makayanan pa ng paperworks ko, gagawin ko pa yon. That is my work for today. So, bye-bye and have a blessed day. Be positive kahit tayo ay bulag, pipi, at bingi. Just enjoy the life given to us. God bless us all. Madilim ang iyong paligid, hating gabing walang hanggan. Anyo at kulay ng mundo sa'yo'y pinagkaitan. Huwag mabahala o kaibigan, isinilang ka mang ganyan. Isang bulag sa kamunduhan, ligtas ka sa kasalanan. Hindi nalalayo sa'yo ang tunay na mundo. Marami sa ating nabubuhay ng tulad mo. Okay, babu.